sa oras na ito at sa araw na ito. Ang ganda talaga ng sikat ng araw din. So bali may tinamaan po yung solar panel natin. So time check tayo. Around 12:08. Yan po, nakikita nyo sobrang lakas ng araw ngayon. So titingnan natin yung harvest nya sa inverter natin at sa controller. So lumabas yung araw kanina mga araw around 10:30 yata, 9:30. Tinamaan yung solar panel natin. So ngayon 95% na ito, full charge yung battery natin. So yung load natin ay 10%. Ang harvest naman nasa 1.7 kilowatt, almost 2,000 ito. Ano po, ito po yung nagamit namin buhat ng kaninang umagang 6 o'clock hanggang 12. So 4.5 kilowatt. So hanggang mamayang hapon yan, siguro up to gabi, gagamit pa rin tayo ng solar kasi full solar tayo ngayon. Naka off yung grid natin, ano. So 24/7 po yan. Yan po yung grid natin. So i-off lang natin, ha. Ayan. 24/7. So ngayon nakita natin kung ilan yung kanang battery voltahe, 27.4. so full charge na po yan. Yan po ang battery natin na lithium. So yung load namin ngayon kasi nag-electric fan at nag-aircon ng isa. So ngayon yung aircon naka off mode siya, yung umabot na siya sa temperature niya na mag-off. Pero nag-under po yan. Yan. Yan, kung naririnig yun. So kanina malamig yan. Tapos siguro umabot na sa temperature niya na yung lamig niya, nag-off na yung compressor. So ang gumagana lang dyan yung fan niya muna. Pag bumaba na naman yung temperature niya, yung lamig niya, tsaka naman mag-on niya. So yan, kung nakikita nyo mga kaaraw. Yan po ang gamit namin sa mag-umpisa sa umaga hanggang hapon din ng 6. Maabot siguro ng itong na-consume namin ay maabot ng 10 yan. Kasi ngayon nga 4.5, kalating araw pa lang. So around 12:13 ng tanghali. So hanggang mamaya hapon yan, makakonsumo na kami ng mga 9 kilowatt. So may dagdag pa yan hanggang gabi. So another. So yan po, gumagana na yung aircon natin. Nagpo-function na naman yung lamig. Ayan.
So, nag-on na naman yung compressor niya. So, ito po yung tulong ng ano to, ng solar natin. So, 27.1. And then yung temperature niya ay 44.6 kasi malakas yung sikat ng araw, mainit talaga. So nilagyan ko po yun ng temperature control o thermostat para malaman natin kung gaano kainit yung araw. At yung controller natin, so ito po yung temperature gauge niya. So malalaman natin kung mainit ba talaga yung ano to, controller natin, kasi galing sa solar panel, dito yan papasok sa controller, and then controller magsusupply sa papuntang battery. Yan po ang function ng controller. And then sa battery, bibigyan naman na ng ano to, power yung inverter. So DC po yan ang volts nya. And then pag labas ng voltahe naman ng inverter, AC volts na 220. Yan po, 220 volts. Ganito lang po ka-simple yung off-grid natin na setup na solar natin. So tested po ito ang One Solar. So almost 4 years may na yung ngayon. So wala akong masabi rito, talaga ano to, maayos yung product nito, matibay. So yung may iba na nagsasabi na ibang comment na hindi rin maganda daw yung brand, depende lang po siguro sa paggamit, pag-install ng solar setup nila. Minsan yan sa solar setup nila hindi maayos yung mga ano to, pagka lagay sa wirings, o hindi kaya yung pag-estimate ng load sa bahay at yung inverter. Talagang may magkakaroon ng problema yan pag yung load mo sa bahay ay mas malaki sa inverter mo. So dapat yan hindi lalagpas sa capacity ng inverter nyo kung yung load nyo sa bahay. Halimbawa pag 5-6 kilowatt yung inverter, dapat hindi lalagpas yan. Itong inverter ko naman ay 3 kilowatt off grid. So talagang okay po ito dahil tested na at nasubukan ko na. Almost 4 years may na nga talaga ito, kasi hindi ko matandaan yung buwan. Sa taon matandaan to. Yan lang po mga kaaraw yung ano to, video natin. Naway nagustuhan nyo po ang video natin, comment lang po, like naman at share nyo lang po. At huwag nyo rin kalimutan yung notification bell natin. Subscribe na rin po kayo sa channel natin. Yan lang po, ito po yung AB Solar Tech Electrical. Salamat po.